Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. Talk about that. Kailangan akong ngiti-ngiti ako kasi alam nyo, hindi ako gumagawa ng thumbnail. Dito ako kumukuha para naman lagi ako nakaganyan, nakaganon. So, sinusubukan ko ngumiti ng medyo tumagal para yun po yung thumbnail. Pangit pa rin. Kaya mo na nga, wala nang pakialam doon ever since. Sige na nga, ito na, game. Good morning, my name is Jerry. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Ano ba yung CBT na yan? Okay, yan ay evidence-based, no, na klase ng therapy na ginagamit para sa iba't ibang klase ng mental condition, no? So, yeah, pero yung CBT kasi, halimbawa, ang OCD, gagamit siya ng ERP exposure yon. Ano ERP exposure? Hindi ko maisip, hindi ko maalala. Basta exposure, kasi nasa utak ko gusto ko explain yung exposure. Shoot, nainis ako, hindi ko maisip. Sige, basta anyways, yung ERP, ginagamit yan. Kasi ang OCD, parang kailangan mo rin dyan ng CBT kasi doon ipapaliwanag, no? Although, pinapaliwanag din naman sa ERP, parang kapareho sila. It's just that exposure siya. Yun yung inyong gagawin. Although si CBT, yun din ang sinasabi ko sa inyo na kailangan mas expose kayo sa kinakatakutan nyo para ma-normalize or ma-trivialize. Oh, sige. Well, I explain about management of anxiety and depression, no? Pero kasi ako, kung mapapansin niyo, mas nakafocus ako sa anxiety, but the concepts are the same. Like kunyari, ano iniisip mo, yung interpretation mo will make you sad or will make you anxious or will make you happy. So, ganun lang naman basically ang ideya nun na yung thought mo may kinalaman sa behavior mo, sa feelings mo. At ganun din naman kung yung katawan mo ay may sakit, feeling down ka rin. So, pwedeng mauna yung galing sa isip, kaya nagkakaroon ka ng behavior mo na kunyari avoidant, security, no, avoidant or security, yun yung mga behavior eh. Diba? Pag avoidant, iiwas ka. Okay? Avoid the security. Basta, the idea is, avoid that, iiwas ka doon. No? Kasi nga, it brings you anxiety. Yung isa naman, safety behavior, hindi security, safety. Safety, punta ka ng ER kasi safety kailangan mo gawin. So, ganun, no? Yung mga behavior na yun, inaayos natin. Pero yung mga behavior kasi na yun, dumidepende yun sa pag-iisip nyo eh. Ito na, dito tayo mag-uumpisa. Pag tinanong kita, pag binigyan kita ng mansanas, okay, ano ang papasok sa isip mo? Pwede nyo bang, ano yung pag nakita ka ng mansanas, binigyan kita, mansanas. Ano yung tatakbo sa isip mo pag mansanas? Matamis. Malutong. Matamis, malutong, masarap, refreshing, mayaman sa mga vitamins, no? Lalakas yung immune system mo. Fiber, ang ganda ng fiber nun, panggalaw ng mga pagkain mo. Antioxidant, malamang. Okay, may antioxidant siya. At marami pang magagandang katangian, no, na meron ang apple. Okay? So, ganda. Positive, di ba? Mansanas eh. Ngayon, pinanood kita ng Snow White. Alam niyo yung story ni Snow White. Si Snow White ay tumira doon sa mga duwende. Oo, tumira sila sa mga duwende. Pagkatapos, inalagaan siya ng mga duwende. Tapos, yung witch, gusto siyang patayin. Kasi ang gusto ng witch, siya yung pinakamaganda sa buong kaharian. Kaso si Snow White, sa totoong buhay, siya yung pinakamaganda talaga. Naiinis ngayon yung witch na yun. So, nagkatawang matanda siya para
awaan siya ni Snow White. Alam niyo siguro Snow, kasi baka iba tao hindi alam Snow White. So anyways, ang nangyari, ang ginawa, sabi ni matanda, lalasunin ko to. Bibigyan ko siya ng apple para mamatay siya. Okay. O ngayon, pinanood niyo yung Snow White, nagkaroon na kayo ng ideya, no? May konsepto na kayo na ang mansanas pala ay nakamamatay kasi nilagyan ng lason ng witch. Alam niyo na. Ako, kunyari, kung ikaw yung bata o ikaw yung nanonood o isa ka sa mga duwende ni Snow White at alam mo may lason yung apple, ano kaya magiging reaction mo sa apple? Sasabihin mo pa rin bang matamis, masarap, malutong? No? Hindi na. Dahil alam mo may lason siya, danger siya. Danger. No? Danger yung apple. Okay. So ngayon, kung alam ni Snow, nakain talaga ni Snow White yun eh. Namatay siya. Pero kasi nabuhay siya kasi hinalikan siya nung pero halo-halo na. O tama, siya rin yung natulog. Siya yung namatay. Hindi siya natulog, si Sleeping Beauty yun eh. Ito namatay siya, pero hinalikan pa rin siya ng prinsipe. So dalawa pala sila hinalikan ni prinsipe, okay. Kainis. So nabuhay siya nung true love's kiss, no? Alam niyo, nagkandalito-lito na ako ngayon nung pumasok yung kwento ni Sleeping Beauty. Tama naman, di ba? Namatay si Snow White dahil sa mansanas na yun, tapos hinalikan siya ni Prinsipe. Tama, di ba? Pati ako nalito na. O, ganun nga. O, ganun yung nangyari. Okay. So, ngayon, okay na ulit, nabuhay na. So, sa tingin ninyo, itong si Snow White, tuwing makakakita siya ng apple, ano kaya ang tingin niya doon sa apple? Positive ba na, uy, malutong, masarap, ganyan, ganon. Tapos, alam niya, hindi pa namamatay yung witch. In fact, hindi lang apple, baka lahat. Kasi teka lang, baka sabihin niya, teka lang, kanino galing yan? Saan ang galing ito? Ganyan. Sigurado bang, sige, kagatin mo muna, baka yan, mamatay ako dyan. Sabi niya dun sa mga katulong niya, sa mga guardia, sa mga sino-sino yung mga nandun sa palasyo. I-test nyo muna yan, kainin nyo kung hindi yan kasi kung ako yung prinsipe niya, ganun ang gagawin ko. No? So, meron na siyang anxiety doon sa apple. Okay, sana naiintindihan ninyo kung paano nagde-develop ang anxiety sa katawan natin. Okay? Doon sa nanggaling siya sa learning, yung learning na yon, inaral nyo na delikado ito yung apple na to, delikado to, hindi lang ito healthy, lason to, ikamamatay ko. Natutunan ng brain nyo yon. Okay, now, sa lahat ba ng sangkatauhan ang tingin nila sa apple ay lason? Hindi. Ikaw, dahil na-experience mo yung apple na lason, naka-record na yon sa iyong brain. Particularly sa amygdala. Okay? Sa amygdala ng brain. Recorded na siya. So bakit ginagawa ng brain yon? Para sa susunod na may apple, mag-iingat ka. Kasi namatay ka na dati. Kung si Snow White ka, hinalikan ka lang ng prinsipe, kaya ka nabuhay. Okay? So ngayon, sa tuwing kikita ka ng apple, naka-record sa amygdala yun, sa brain. Kung titingnan niyo yung mekanismo ng brain, nandun yun sa amygdala na nagiging automatic siya. Para siyang nagiging instinct na tuwing titingin ka ng apple ay danger to, lason to, delikado ako dyan. Automatic yun, hindi na kailangan mag-isip. Kasi gaya nung bata tayo, kung nakahawak ka sa apoy, sa kalan o kandila, isang aray lang doon, recorded agad sa brain yon. Alam mo na hindi ka nahahawak ng apoy o ng kalan o ng kettle, takore. Kasi hindi ka na basta-basta na hahawakan mo yung takore sa kalan kasi alam mong maaring kaluluto lang ng tubig doon sa takore. So, hindi mo na kailangan mag-isip, nandun na yun sa amygdala. Recorded na siya. Naintindihan ninyo? So, saan nare-relate ninyo, lalo na kung everyday nyong ginagawa, yung fear, pati yung mga avoidance behavior, safety behavior, kung ginagawa nyo yun madalas, mas kumakapal yun sa brain, no? Both conscious and unconscious. Kasi ang brain natin may unconscious tsaka conscious.
no? Sa psychology kasi yan eh. Pero at least nasi-share ko sa inyo, no? Yun, no? Nare-record siya. Tapos, meron din tayo tinatawag na frontal cortex. Yung frontal cortex, siya ang pwedeng magsabi ng, huy, tanga, hindi. Bigay ng nanay mo yan, hindi yan galing sa witch. Okay. So, una, ganito, may apple, may binigay siyang apple. Laso niyang apple na yan. Ayoko. Okay. Kaso, meron ka ring frontal cortex na rational brain. Siya yung rational brain, siya yung mag-iisip. Kung si amygdala, automatic, si frontal cortex mo, siya yung mag-iisip na, huy, tanga, hindi galing sa witch yan. Galing sa nanay mo yan. Okay? Yung nanay mo na... Sino ba nanay mo? Sinong nanay mo? Okay? Yung fairy godmother mo. Ganun na lang. So, ano yan? Talagang nakita ko, ano yan? Print detection na niya sa lason niya. Nag-1-1 siyang gano'n. No? Ganyan. So, wala talaga. Tingnan mo, kakainin ko rin. Tingnan mo, sige, di ako namatay, di ba? So, ngayon, yung kanyang anxious brain coming from the amygdala, makakalma ngayon kasi nagkaroon siya ng rational brain na sinabi ng brain niya na bigay pala to ni fairy godmother ko, so wala itong lason. Ngayon makakalma siya, tapos kakainin niya ng apple, gagawin niya na kasi na-rationalize niya ng frontal cortex niya na hindi pala lason, so kakainin niya na. Pero ito tanong, mawawala ba kaagad yung anxiety na yon, yung adrenaline? Hindi. Kailangan niya mo nang palipasin. No? Kailangan niya palipasin kasi lumabas na yung adrenaline. Pag lumabas na yung adrenaline mo, powerful ka na dyan eh. Ang adrenaline, yan yung kapangyarihan ng isang tao. Kapangyarihan talaga, no? Or energy na nagpapabuhat sa'yo ng ref kapag may sunog. Kung kaya ng katawan mo. Pero not necessarily bata ka, magbubuhat ka ng ref. At depende sa level. Or hindi ko alam kung anong magagawa niyo doon. Pero the idea is, you become stronger. Kasi yung adrenaline, yan yung dugo mo na grabe. At yung puso mo patitibukan niya ng malakas para maging powerful ka. Yung dugo ngayon, kakalat sa buong katawan mo kung ano yung need mo. Halimbawa, sa paa mo, tatakbo ka na mabilis. Sa kamay mo, kailangan mo lumaban. Sa dibdib mo, kailangan mo, hininga mo, kailangan bibilis. So, kaya pati yung utak mo, mabilis mag-isip kasi para alam mong kung paano ka maliligtas doon sa danger na yun. So, adrenaline yun. So, ngayon, pag nailabas mo yun, kunyari, lalason niya, boom, labas si adrenaline. It's either tatapon niya yung apple, susuntokin niya yung witch, kung alam niyang witch talaga yun, lalaban siya eh. So dapat lumabas yung energy, yung paglaban niya na yun sa witch o yung pagtakbo niya mula dun sa witch, away from the witch, na ilalabas niya yung adrenaline. Tayo sa araw-araw, meron pa tayong witch? Wala naman tayong witch. Yung witch natin, yung boss ko, yung teacher ko, yung opisina ko, yung trabaho ko, yung report ko, yung performance ko, yung kakanta ko mamaya, yung debut ko, yung kasal ko, yung sasakay ako sa kotse, pupunta ako sa MRT, baka ma-stranded ako doon, yung skyway, baka mahulog ako sa skyway, ano pa ba mga witch nyo? Baka cancer to, baka heart attack to, baka stroke to. Naintindihan nyo? Alam nyo, ang ganda nitong nagkagandaan ako dito sa mga ideya na binibigay ko sa inyo. Free-flowing lang siya. Basta alam ko lang, gusto ko i-normalize yung nararamdaman kasi objective ko is makilala ninyo yung anxiety at kung paano siya nangyayari sa katawan. Okay, ngayon ang tanong, masama ba pag lumabas yung adrenaline mo? Hindi po. Okay? Hindi po. Ngayon sinasabi ng doktor, hindi, pag madalas cortisol mo, masisira yung puso mo, yung mga internal organs mo. Yan ay kung matagal. Okay? Pero tandaan ninyo, yung sa gabi na matutulog tayo, nakakalma na tayo niyan. Okay? Yung makapag-isip ka lang na maganda, kakalma ka na kaagad niyan. Yung mag-iisip mo na grateful ka, kakalma ka rin kaagad yan. So, ibig sabihin ng buhay natin, pwedeng tumaas ang cortisol, kasama yung blood pressure, tataas, pero bababa rin sila
pupunta siya sa homeostasis na tinatawag. Yun yung state ng katawan na sa normal level. Okay? Kasi yung katawan natin kaya gawin yun. Okay? Kunyari, kaya kailangan natin matulog kasi sa pagtulog dyan tayo nag-heal everyday, nakipagsapalaran tayo sa mga chemicals ng katawan natin. But may healing, no, mechanism yung body natin na pag natulog ka na sa gabi, nakapagpahinga ka na, yan, mag-heal na yan, kikilos na dyan yung mga kung ano-ano, pati yung brain mo, ipa-flash out niya yung mga toxins, kaya importante yung tulog sa atin din. So, yun, no? Kumain ka ng nutritious food, fiber, mga antioxidant na pagkain, gumagaling din yung katawan natin, lumalakas yung immune system, okay? Kasi minsan isipin nyo, hala, pag stress daw every day, mamamatay ka, magka-cancer ka, magka-kidney problem ka, magkakalang. Hindi gano'n. Siyempre, sasabihin ng doktor naman talaga yun. It's a reality. But ang hindi lang nila nasasabi doon is yung yung parasympathetic part ng katawan. Kasi yung sinasabi nila yung cortisol, yung adrenaline, yung nervyos, sympathetic yan eh. Yun yung sympathetic. Ang ginagawa niya para iligtas tayo sa danger. Patataasin niya yung cortisol mo kasi stress ka. Okay? Kailangan mo lumaban sa leon. Okay? Kailangan bumilis yung takbo ng utak mo. Kailangan tumibok ng mabilis ang puso mo. Magpapalpitate ka dapat. Para kumalat yung dugo mo sa katawan mo na kailangan na sana dapat makatakbo ka. So yun, pero ang hindi nasasabi ng mga doktor at itanong nyo rin sa kanila, no? So yun, ano naman yung parasympathetic? Sabi niya, yan naman yung pampakalma mo. Na, kunyari, actually, nangyayari lang yan kasi ang katawan natin, scientific, hindi niya kayang ilagay ka sa mataas na level ng anxiety ng matagal. Probably, ang anxiety, ang adrenaline, ito, ima-maximum ko na, mga 15-20 minutes, ganyan kalala yung pakiramdam na yan. Pero pagkatapos niyan, yung katawan, hindi niya kayang i-sustain yun. Yung katawan mo, gagawa yung katawan mo ng paraan para ipababain yung iyong anxiety. Okay? Kaya niya gawin yun. Yung katawan, ganun kagaling yung katawan natin. Gusto ko mag-isip ng sample kung paano Halimbawa, sige, yung mga toddlers, yung mga baby, yung mga bata, yung mga 2 years old na hindi pa nakaintindi ng buhay, makikita mo nag-aalboroto, hindi mo alam kung ano rason, gutom ba, basa, may poop, minsan wala naman, pero bakit nag-aalboroto lang siya? Kasi bata siya, hindi niya alam yung nangyayari sa katawan niya, yung mga emotions, no? Tayo matanda, may ganun din tayo, kaso syempre alam mo magngangawa ka, dahil hindi mo naintindihan yung feeling mo. Dahil matanda tayo, sinasabi na natin, pagod ako, naiinis ako, kaya mo nang i-interpret, okay? Pero yung bata, mamaya-maya, ang gagawin mo lang dyan, halika na baby, halika na, i-regulate mo na siya. Mamaya, papahinga na yan, kakalma na yan, mamaya tatawa na yan, ngingiti na. So, even yung mga pagyakap mo sa kanya, tana, yung pangganong-ganong mo sa kanya, nakaka-regulate yun. Or, pabayaan mo yung bata, pagalitan mo. Sige, kasi may kasalanan ka, face the wall, iyak siya. Sa tingin mo ba, buong gabi, iyak siya? O buong araw, iyak siya? Hindi rin. Maya-maya, kita mo, nandun sa face the wall, nag-i-imagine na, naglalaro na ng daliri niya. Naglalaro na siya ng daliri niya. Kung ano, nagdo-drawing siya sa kamay niya, dun sa dingding. So, nagsi-self-regulate siya. Ganun tayo. Kaya huwag tayong tatanga-tanga. Although, sorry, natatawa ako sa word ko. Tatanga-tanga. Ang daming followers ko nagsabi na ginagamit nila sa akin pag nag-talk time sa akin. Tatanga-tanga talaga ako, sir. Kaya minsan, sampalin mo nga ako, sir. Kasi ito sa ibang videos ko, di ba? Sinasabi ko yung parang pagsampal ko sa inyo at gumising ka. Although, it's a new learning for you. You need to learn these things, no? Kailangan nyo yun. So, yun na nga, mabalik tayo, no? So, yun na nga, yung Apple. So, I hope nare-relate nyo yung anxiety doon sa Apple na yon. Okay? Ang point is, it is really your interpretation. For example, binigyan ka ng Apple. Yung Apple naman, binigyan ka ng Apple. May dumating sa'yo, may parcel. Apple. Galing kay, ganyan. Okay? So ngayon, yung Apple na yon, nakita mo, i-interpret mo siya ngayon. Yung una, pwede kasi, danger yan, lason yan. Nawala na yung
masarap, matamis, mga pal. Kasi dahil na-experience mo siya. So, automatic danger na siya. Gets nyo? Lalo na kung talagang araw-araw practice nyo. Yung which araw-araw pinapadala kayo ng apple at lahat namamatay doon sa palasyo. Adi alam mo na talaga sa utak mo na danger yon. E papaano yung apple na hindi danger? Ano reaction mo dun sa apple na hindi danger? Gaya rin yan nung halimbawa, yung palpitation ng puso mo. Sa isip mo, heart attack. Heart attack, heart attack. Ito yung katangahan. Never ka pang na heart attack. Pero bakit takot ka sa heart attack? Kasi meron kang idea of heart attack na dangerous siya. Okay? So kahit hindi ka pa ng heart attack, pero alam mo yung idea na, pag masakit dibdib, heart attack. Eh pwede namang GERD lang. Or pwede namang muscle lang. Diba? So, ngayon, itong tanong. Pag dumating yung apple sa'yo, danger siya? Or masarap siyang prutas? Gaya ng symptoms. Ngayon, tingnan ninyo kung healthy na prutas yun, kung hindi siya lason, kahit hindi siya lason, pangit na yung tingin niya dun sa apple na yun. So, ang realidad mo ngayon, danger yung apple. But sa totoong realidad ng buhay, hindi dangerous yung apple. Naintindihan niyo ba? So, nasa interpretation ninyo, kung yung apple, ikaw magsasabi, danger yan. Healthy yan. Kahit sa totoong buhay, yung isang healthy na apple na yan, pwede mo sabihin, danger siya. Bigyan kita ng apple, ay, danger yan. Kasi ikaw ang nag-decide na danger. Pero sa totoong buhay, anghel ako, binigyan kita ng apple para kumain ka, para magmerienda ka. Pero ikaw tatanga-tanga ka. Pero sakit-sakit. Pero dahil tatanga-tanga ka, angel na nga ako, binigyan kita ng apple, sasabihin mo, ay, ayoko, malason ako dyan. O sino may problema ngayon? Yung angel, yung apple, o ikaw? Ano magiging problema mo? Eh kung yun na lang yung pagkain sa buong mundo, namamatay ka sa gutom kasi ayaw mo kainin. Kasi sinasabi ng utak mo, lason siya, na sa totoong buhay, hindi siya lason. So yun yung sinasabi ko, yung anxiety nyo, sinasabi sa inyo, mamatay ka, may sakit ka, hala. Pero sa totoong buhay, ang anxiety, ang anxiety ay anghel nyo. Yun ang realidad. Why? Kasi anxiety, kung estudyante ka, ay kailangan ko mag-aaral, baka bumagsak ako. Anxiety yun. So mag-aaral ka ngayon. So naligtas ka ng anghel mo para hindi ka bumagsak. Si tatay, kailangan ko pumasok sa trabaho kasi baka yung mga anak ko gutom. Yung anak ko humihingi ng project, ng pambayad sa project. May anxiety na. May baka mag-away kami na magtampo sa akin yung anak ko. May anxiety ka ngayon. Tatrabaho ka ngayon. Ngayon, sabi, biglang tumibok yung puso mo. Sumakit dibdib mo. Totoong heart attack. Sabi ni anxiety, hala, heart attack ka, punta ka na ER. Punta ka sa ER, nasalba ka ngayon. Dahil kay anxiety. Pero may isang banda, yung anxiety mo tatanga-tanga rin. Kasi yung GERD o yung muscle spasm sa chest, iisipin niya heart attack. Pero isipin mo, teka lang, alangan namang i-risk ko pa yung katawan ko na yan. Sasabihin ni anxiety, alangan namang hintayin ko pa kung GERD yan o muscle spasm lang. Paano kung heart attack yun? Hindi namatayin na yung katawan ko. Sasabihin ni anxiety sa'yo. Oo nga naman. Pero, sasabihin naman ni frontal cortex mo, araw-araw nasa ER tayo, tanga-tanga naman natin, anxiety. Araw-araw, kahapon lang healthy ako eh. So ngayon sumakit ulit yung dibdib ko, ER ulit. Sasabihin ni anxiety, oo nga, no? Oo nga naman. So, naglalaban ngayon si amygdala mo at si frontal cortex, si anxiety mo. Pero sa madaling salita, bottom line, kung intindihin nyo yung trabaho ni anxiety, anghel talaga yan, na medyo tatanga-tanga lang minsan. Lalo na kung sinanay mo na araw-araw yung pagkatakot mo. Ito pa, sabi sa akin na talk time ko ang gabi. Sabi niya, sir, bakit ganun? Alam ko naman na. Pero bakit lumalabas pa rin si adrenaline, si symptoms ko? Kaya kanina, nasa grocery ako para ako lumulutang. Sabi ko, una,
Hanapin nyo lang yung paliwanag ng kalabaw dyan sa mga videos ko, ha. Natamad akong haba, explain yun. Yung kalabaw kailangan matuto mo, kailangan i-train mo siya araw-araw para alam niya yung rota niya. Mula rota A, B, C, D, E. Palengke, simbahan, eskwelahan, farm. Ganon, A, B, C, D, E, ganon yung lugar niya. So kailangan i-train mo siya bago tumatak sa utak niya na kahit nakaupo ka na lang sa karosa mo, alam na nung kalabaw kung saan siya pupunta. Automatic, nare-record na sa brain niya, alam niya na. Okay? So ngayon, dahil araw-araw mo ginagawang matakot at maging magaling, automatic na rin sa brain mo yun. So konting kibot, automatic nervyos, symptoms. So anong gagawin? I-change mo yung behavior. Okay na ngayon na meron ka ng kaalaman, but you'll change your behavior. Also, sabi niyo kasi parang lutang yung pakiramdam ko lagi. Kaya pala, turned out, kulang siya sa tulog madalas. Sabi ko, hindi anxiety problema mo. Yung lutang na pakiramdam mo dahil sa kulang ka sa tulog. Kasi kulang siya sa tulog kasi kasama sa trabaho niya yung kailangan niyang isara yung store niya ng alas 11. Pagdating niya sa bahay, alas 7, pag siya, makakatulog siya. Pero gigising siya ulit. So napuputol din yung pagtulog niya. So titingnan mo, hindi lang anxiety, pati yung buhay ng isang tao sa araw-araw at ano yung nagkukos. Halimbawa, sabi ko doon sa isang follower ko, nagkakape ka ba? Opo. Naku, sarap ng kape. Ilang kape ako. Ay, naku sir, hindi anxiety ang problema mo. Kape. Ano nangyayari? Nagkape ka, ngayon, kinabahan ka dahil sa kape, ininterpret mo ngayon yung kaba mo, yun yung anxiety mo. Pero, sabi ko nga sa kanya kagabi, yung, hindi yung kausap ko yung doon sa kape, iba naman to, pero sabi ko sa kanya, alam ba nakailang baso ko ng dalawang large coffee ako ng McDo today? McDo, Seneol. Okay, nakadalawa. Ano ba pakiramdam ko ngayon? Parang gusto kong tumakbo ng mabilis. Yun yung pakiramdam ng katawan ko ngayon. Pero tingnan mo, takot ba ako? Hindi. Tanggap ko lang yung katawan ko na gusto sumabog, parang gusto kong tumakbo ng mabilis dahil sa caffeine ng kape. Pero takot ba ako? Pupunta ba ako sa ER? Hindi. Andun yung pangit na pakiramdam, pero alam ko lang kasi na caffeine siya. Pero kung dati, kung hindi ko pa naintindihan yon, kapag ganun yung pakiramdam ko, ER to. Pero tayo ER, hindi ko naintindihan yung katawan ko eh. Kaya importante, nakilala ninyo yung mga triggers at yung mga symptoms sa katawan ninyo para masabi nyo, anxiety lang yan. O sige na, okay, check ka lang. Gawin ko na yung trabaho ko everyday. Alam ko, anxiety lang. Ganun. Okay? So, ganun yung gagawin. So, ang daming konsepto dito sa video na to para maintindihan ninyo. So, it's really the interpretation. Ito yung kagandahan, ha? Kung na-trigger ninyo yung nervyos, yung anxiety, pwede nyo ay grabe yung resulta ng bagyo ngayon, no? Ang bagyo, grabe yung mga puno, tumbahan talaga. Nandito ako tumadaan ako ngayon sa Kapuyao, Laguna, sa Superhighway. Yung mga puno talagang bagsakan. Punta ako sa Quezon ngayon. Okay? Sige. And then, ano pa? Wala ako doon. So anyways, by the way ha, yung mga listeners dito, kailangan diagnose kayo ng doctor, hindi pwedeng hindi. Okay? Yun ano. Shout out ko yung batang, hindi naman sa bata, 20 years old kahapon. Nakiusap siya eh. Sabi niya, sir, pwede ba kita makausap? Hindi kahapon, isang gabi pa. Sabi niya, ito lang yung bayad ko, estudyante lang ako. Siyempre, okay, ako naman positive, agad hindi ako nag-iisip ng masama sa mga tao. So okay, hindi ko siya sinagot muna. So following day, nakita ko, sabi ko, pwede ka ba ngayon? Sige, okay na yan, no? Sabi ko, dagdagan mo ng konti, ganyan pa, kasi gusto ko challenge. Mag-ipon ka muna, tapos dagdagan mo ng konti kasi gusto ko mag-challenge sila. Tapos sabi niya, hindi nag-usap na kami, sir, estudyante lang ako. Actually, natigil ako ngayon sa trabaho. Construction worker ako ngayon sa ganun ba? Sabi ko, ganun. Sige, okay.
sabihin natin totoong may sakit ka at hindi ka nagpatingin sa doktor, ano sa tingin mo mangyayari sa'yo? So, pwedeng lumala. Oh, okay. Halimbawa, kung nagpatingin ka sa doktor ngayon, kahit takot ka at nakita ang may sakit ka, ano yung pwedeng mangyari? Magagamot. Diba? So may chance na maggamot kesa sa huli na lahat. So anong gusto mo? Saan ka matatakot? Yung isang araw bubulagta ka na lang dahil or magtatapang ka para lang malaman mo kung ano. The bottom line naman, at least kung wala kang sakit, malalaman mo wala kang sakit. At kung may sakit ka, maagapan pa dahil nagpa-check up ka. Eh kung hindi, sa araw bubulagta ka. So ano nakakatakot? Ano mas nakakatakot mo? Ito pa masakit. Eh paano kung lumala ka, tapos mas mahal yung gamot, mas matagal ka na ngayon sa ospital kasi na-infection pa, na kung ano-ano pa, nadamay na yung ganito. Samantala kung dati, pinapumunta ka na sa ospital at nakita at nakuha lang sa gamot, eh di ayos na, di ang saya na ng buhay mo. Meron nga ako yung judge na friend ko eh. Bata pa kami noon. Talaga nagkaroon siya ng tubig sa lungs and all. Bata pa kami noon. Sa kayayat. Jesus, ngayon parang mas malakas pa sa kalabaw. Bata pa kami noon ha. Kala naman, ano nangyari? May tubig na daw yung lungs. Kailangan tanggalan ng tubig. So ganun kalala yung nangyari sa kanya. Pero ngayon, after so many years, may edad na kami. Ay, mas malakas pa sa kalabaw. O dahil, nagapan na ayos. Pati ang saya ng buhay niya. Yun ang gagawin natin. Okay? So, wala na, share ko lang. Baka may mga tao dito na takot magpa-clinic, takot mag-isip tayo maigi, ha? Mas magandang lunukin nyo na lang yung takot nyo ngayon kesa sa